mga kabiyaya, we are here with one of my most favorite people in the world. Oh, wow. And it's one of those you don't spend a lot of time together. We don't know each other for very long, but we do. I feel like Miss Rina. Ah, diba? Baka feeling ko taga-sanctuary ako dati. Ako naalala ko, Rina, we were both collecting art. Kasi they have only a short life eh. Correct. Okay, wag na. Baka magaya yung concept. Oo, sa atin muna. So we are celebrating friendship, advocacy, connection. Yes. Wine night. Wine night, champagne night, all night. And no less and no more than Miss Kat Galang. Yay! Thank you, guys. Oh, feeling. Kala mo daming tao. Oh, yeah! We have to put that, that fake na parang, Shout out, Doc Alice! no. And we're announcing that Kat will become, always was, but formally our ambassadress with the double S. Oo. Sabi ko sa chat, ay ganun pala spelling nun. Double S Double pala. S. Sobrang saya ko, Miss Rins. Alam mo nung, okay lang ba i-share ko? Yes! Kasi you were telling it naman na kailan ba yun? Mga last year, Beb, no? We're Si slow Hans. eh. Opo. So, parang sabi ko, kaya ko ba? Baka mamaya, syempre, I feel like it's also, iba kapag legally or officially ka ilo-launch eh. Pero, hindi naman wala akong anything na parang inisip na darating sa point na magiging connected ako with Biyaya in the first place. Kasi it all started talaga like, I remember Biyaya's birthday is September 1. My birthday is September 2. So that was your first year anniversary if Correct. hindi ako nagkakamali. So I just volunteered during that day. Sabi ko, okay, pwedeng gawin na kakaiba naman sa buhay. Okay, so moving forward po tayo ngayong umaga habang may mga aso't pusa tayong nakalawit ang dila, kumakain, nagpapahinga. First time ko lahat kayo po na-meet noon. Wala pa talaga akong kakilalang anything. Tas hindi rin ako, though I have 2 cats na yata po already that time, pero hindi pa ako ganun ka-informed tungkol sa pagkakapon, maskapon, ano yung mga advocacies na pwede nating i-voice out, ano yung pwede nating itulong. So, since then, that was 2 years ago na po yata, Miss Rins. Pa-3 na. Sobrang dami ko nang nalaman. So, I'm really... Sana good stuff. At saka mga... parang, At saka mga chismis sa inyo. Tsare! At saka mga chismis. Eme lang. Part naman yon sa lahat, di ba? Pero like, sobrang... Nung nalaman ko po na you are asking me to if I can collaborate with you for the ambassadorship, ano ba yun? Dinadrive ko yung rescue kitten ko papunta sa Biyaya during that time. It's the follow-up check-up of Rocket. Tapos, sobrang emotionally drained or feeling ko baka physically fatigued din talaga sa trabaho, sa pamilya, sa pagfo-foster. Parang sabay-sabay po nangyayari lahat, Miss Rins. Tapos, I got the message from Marie, your marketing. Tapos, sinend niya sa akin yung agreement and sobrang saya ko kasi I feel like, parang there's a place pala where they can see you or you can also share your voice. Parang, ang dami ko pa kasing natututunan and I'm really excited na mas marami pang matutunan tas ma-share pa sa iba yung growth with this ambassadorship. kaya na. Akala mo pa, ano? Oo nga eh. no, Akala no. mo naman kasi. No. It's nice because it evolved.
Very gradually, yung parang, relationships na, we were friends first. Formal friends. Oo. And, but in the end, what's really beautiful is, we come from two different worlds. We understand. Oo nga eh. Pag nga nagbabanggit-banggit ako sa'yo, sabi mo, sino yun? Tapos pag nagbabanggit-banggit ka rin, sino siya? Hindi ko rin yan. kilala, di ba? Yeah. So, pero parehas tayong taga Cainta, taga Pilipinas, taga Luzon. Yeah. Pero it's really two different worlds, It's Miss Rin. completely two different worlds. That's why minsan I keep saying ako yung parang nag-re-entry shock ako. I went somewhere else out of this planet. Then I came Bumalik back in. ka. Oh, and it's like, oh wait, there's so much I don't know. There's so much I have to learn. Yeah, so I'm learning so much from a culture that I'm supposed to be part of, but I'm not, So it's like, whoa, all right. Sasama kita pag free ka. Oo, sige. Sasama kita. Hindi. Ano rin yun eh. Feeling ko, baka you're also meant ngayong mga panahon or years na mga nagdaan. Kasi, kung dati mo pa dapat alam yun, dapat dati mo pa alam. Oh, Pero well, you're that's really true meant too. to, right now, Learn this. yes, oo. Ngayon, sa panahon na to, that you Yeah, have this yeah, kind of that's true. knowledge, this age, Oo. ngayon mo siya pasukin. Parang ganon. Yeah, absolutely. Just like, late bloomer in big time animal welfare, right? Kahit ako rin naman, Miss Rins eh. I mean, like, di pa naman din ako sobrang tanda. Pero like, matagal na rin ako may pet. Grade school pa kami. Pero mas ngayon lumalim yung understanding ko din kung ano ba yung mas pwede pa natin magawa na welfare para sa mga aso at pusa. Not just to them, but like animals in general. Parang, But you are also an actress. opo, yes. Paminsan. Sample. And you really, sample. But you really enjoy it. You're such a comedian, I tell you. I love it. Alam mo, Miss Rina, hindi talaga ako parang nag-audition para magpatawa, ganun. Parang, hindi ko alam, maybe they find me nakakatawa, pero I'm serious with my stuff. No, I'm sure you're very serious. Miss Rina, ba't ka tumatawa? I'm sure. Hindi, seryoso talaga ako. I know, but Kaya you're nga. funny. But that's what makes them the funniest. Ayun nga. It's the serious ones. Oo. Ba't ka natatawa? You're cute Yeah, kasi. seryoso talaga din ako sa craft ko. So, Oh, yes. That Oo one I'm naman, sure. Miss I'm Rins. sure. So, kapag may mga tao rin that, yun, yung sinasabi mo na parang they are asking or may mga comments sila and they want to know more of it, parang minsan iniisip ko na lang, wag na mag-share. Pero, nakakaubos man ng oras or ng energy or masa-stress ka man. Sometimes, I also share them things like kung ano yung totoong nangyayari pag may audition, ano ba yung totoong Ano nga yun? pagka-artista. Sa audition. Sa audition. Akala kasi, eto, one thing, sa Pilipinas, I'm not sure kung pati sa Hollywood ba or sa ibang bansa. Pero sa atin, ang kultura ng entertainment industry, pag sinabing artista ka, ay, ano yan, glamorosa, magandang, mayaman, mabango. Parang sila yung nandun, class A sila. Pag sinabing artista, medyo may ganun na, medyo may ganong feedback from the masa na parang pag nakakita sila ng artista, para silang, huy, may artista dun, si ano, ganun. Pero I really want to, gusto ko rin isulong what's behind being pagiging artista. Like, syempre you're the one in front of the camera. Pero they don't know, most of them don't know the process behind it. It's really madugo. It's really literal na dugo at pawis. Para siyang, dami mong lulunukin, Miss Rina. Kahit hindi ako si Darna, ang dami ko nilulunok. Like what? Like what? Like, rejections, number 1. So, hindi ka rin talaga tatagal kapag mahina yung loob mo. Parang, if you're saying na parang sa lahat ng mga industriya, mapolitika. Ganun din sa pag-aartista. Medyo mapolitika rin siya. Na parang, you really have to start at the bottom. Kasi pag hindi mo napagdaanan kung ano yung mga proper foundation, mahihirapan ka when you get there. So, for example, yung magiging artista ka because of an instant
viral video. Nagkaroon na ako ng viral video before. But what I'm saying is, yung in a snap, you're an artista already. Parang, or from a talent search, naging sikat ka, dumami yung nakakilala sa'yo sa social media, then you're an artista already. But sometimes, because of instant na nakukuha ng mga tao, what they have right now, hindi ganon katindi yung pag-aalaga nila doon sa craft na meron sila, na ang daming nagtatrabaho, paano makapunta sa posisyon na yun. So, for example, like, thousands of auditions, siguro 1 out of 10 lang sa isang taon. 1 out of 10, doon ka lang makukuha. And sometimes, doon sa 9 auditions na hindi ka nakuha, yun pa yung mas pinakang prepared ka. Like, nag-prepare ka artistically, pero hindi siya para sa'yo. Doon sa one na nakuha ka, yun pa yung parang hindi mo ina-expect. Ba't ako nalagay sa posisyon na to? So, it's really a matter of hard work, chance, and luck, I guess, sa pag-aartista. Hindi lang siya luck and chance. Hard work talaga. No, for sure. Opo. For sure. I mean, you hear all these, even the Hollywood stars, you hear. Yeah. And even when they're big time stars, eventually they also disappear. Yeah. Ang dami nila na ganon. Sabi nga nila parang it's a matter of hindi pinakasikat, pero how long can you stay in the industry? Parang yung longevity na sinasabi nila, parang along the way po kasi, Miss Rains, I feel like when you start, hindi kailangan na sobrang galing mo. Kasi gagaling at gagaling ka along the way with connecting sa mga tao, with like honing your craft every single time. Pag nagkakamali ka, mas doon ka gagaling. Hindi mo siya makukuha agad in one time. Kailangan ng maraming years of experience. I think that's what Rumi, there's a Sufi saint, Rumi, who said, how will you be polished if I don't rub you? Correct. And rubbing is not like smoothly doing the process, Yeah. di ba? So, talaga siya. Matrabaho po talaga siya. Yeah. You know, I'm just not in touch with the artistas so much. I mean, I don't really have a TV. Sige, bibigyan kita sa Pasko, Miss Ring. I'll hold you to that. No, pero like when we were growing up, that was when people were going to movies. I don't know if they go so much now, you know, but Medyo mahina na rin lalo ngayon. yeah, Miss, so nung nagka-digital. we really used to go to movies. So, you know, Peke Galiaga and I mean even Nora Honor at that Lino Broca time. Films. Lino Broca Films. You know, Oro Plata Mata. Yeah. All those incredible movies. I'm not so sure. Are there still actors like that? Directors like that? Yeah, meron pa rin, Miss Rins. Pero mas marami na kasi yung bagong generation. Kaya minsan when you go on the set, syempre it's a combination of the new generation and may mga versatile na artista na nandun or directors. And you will hear things na parang medyo naninibago yung mga Old-timers. batikang artista or director na parang they cannot get kung paano yung ugali ng mga bagong artista mo. Like most of them, dadaanan ka lang, nawala na yung parang like may respeto or yung parang they will pagdadaan sa'yo, babate, or parang babate because they know it's you. Or hindi para like patunayan na parang ako to, ito yung mga narating ko noong araw. Pero like medyo the generation na mas marami ngayon, sila yung hindi na masyadong appreciative from the past. Like, Yeah. feeling ko. Because you know it's very interesting to me. That's why I thought, I'll go back to you know, watching movies. You can watch naman on Netflix and stuff. But I'm looking for that depth. So maybe you can
point me in the right direction. Oh, kung sino na may mga creators na ganun pa rin yung ginagawa. Yeah. Yes, Not so, ganun pa rin, but there's depth. It can be completely new. Gets. Meron pa rin, Miss Rins. Kumbaga, merong mga pag nag-drop name ka ng name of a director, they will know, quality yan. Yung ginagawa niya. kasi This artista, is- because that's what I'm noticing now. There are movies to entertain, and even with the foreign movies, no? There are movies to entertain, and there's movies that are art. They're the art of life. Yes, oo. Pero ngayon, sobrang dami na movies to kita ng pera. Yeah, that's it. Yun na ngayon because because I was talking to another friend of mine. I don't remember who's in the music business, music and movie business. And no, because one of my ninongs, you probably don't know him, is Sergio Santiago. He's an old film director. Apo. Old time yan. And I used to visit him in his set sometimes. Dami niyang takes. Ang dami. And they would take time. That's coffee, that's toxic. Baby, bakit ka naman nagsa-Starbucks? You know, and I was told now, the new directors or the new way it's done, it's like you don't have time. You everything has to finish within a certain Ganun na nga, time Miss frame. Rins. Kasi naging business na siya eh. More on business na yung mindset nila sa paggawa ng isang pelikula or serye. Compared before na parang mas buo yung foundation ng storyboard ng mga tao bago natin malalaman kung kikita ba tong material na to. Right now kasi parang yun muna eh. What can they get ba from like ngayon halos lahat ng mga mapapanood natin, the vertical series, yung mga mabibilis dumaan sa Facebook mo, ganyan. They're all like mababaw, the stories. Pero yun yung nagpapasok ng pera. Kasi may mga subscription siya. So parang nasa ganong side na, yun ang medyo nahahati ngayon sa entertainment industry. No, Whether, I can understand because there are people who don't want to think. yeah. They want to be entertained. There's nothing wrong with that. Yeah, oo. But sayang hindi mawala because you use the word craft. I haven't heard that word in a long time. I'm very particular about words. And it's a craft. Yeah, opo. It's an art. Yes. You know, so... And also, it's a process eh. Parang, hindi siya, you can have it in a snap, pero you know that the quality won't be that yeah. okay for you. Yeah. Parang Yeah. ganon. Yeah. Hindi mo naisipan mag-artista, Miss Riz? Like, nung bagets ka, parang, ganda ng batang to, pag-artistahin yan. Hindi, na mga tito mo, mga parents. No. Hindi? Never. I mean, I can see myself acting. Oh. I can. I mean, now. Uh-huh. Now I can say, I mean, like when I do that podcast, but you know, it would be a little bit like, I wouldn't be able to play anyone else but me. I don't think you get it. Rina Ortiz as Rina Ortiz. Baliw! Sa pinamagatang. No, Rina Ortiz. You know why? There's this girl in Biopic pala. what's the name of this girl in one of these actresses? I met her in what's that? Friends. The series? Yeah, the Furious Friend. I never really watched it, but I watched it after I met her in New York. She's like blonde and long hair. I forget her name. She's really like the way she talks, and it's like her movie. So, in person, ganun din siya. Yeah. Oh. Ako iba. I saw nga. Oo nga. Tatawa ka na naman. I saw nga. You don't take me seriously, Miss Rins. Oh, I do. You made you my ambassador. Kaya What the nga, hell? hindi. Kasi parang magsasabi pa lang ako, matatawa ka na. No, Pero because totoo. you're so cute. Totoo, na parang when you... Eto, may isa ako na eventually naging kaibigan ko, Pepe Herrera. When I... Wait. Why eventually? Because Hindi, before hindi. Before hindi pa kami friends ni Pepe. So parang akala ko, dahil puro nakakatawa rin, yung napapanood ko kay Pepe. But when I talk to Pepe in real life, he's really serious. Ay, too serious. Ganon siya. Love you, Pepe. Shout Your out, cats Pepe. are here and your Oo. dogs too.
Shout out, Pepe. So parang, yun ang mga hindi rin alam ng karamihan. Na parang, ang artista, there's also a side of them that's different from kung ano po yung nakikita or napapanood ninyo. So, it's really important not to judge them by the way, like they probably they post or ano yung mga content na ginagawa nila, pelikulang ginagawa nila. Kasi it's probably just part of the job or required lang sila to act for that. So, ayun. Earlier, you were saying how difficult it is to be an artist. Mahirap, Miss Rins, kasi Diyos ko, parang 20 hours kang gising. Like, ngayon, gumagawa ako ng serye, Miss Rina. So, pupunta ka sa set ng 5 a.m., uuwi ka ng bahay at around 2 a.m. of the next day. Yeah. So, parang, ngayon, very strictly, may Eddie Garcia law na kasi. So, malaking bagay yon na 16 hours strictly tapos kayo dapat. But way back, bago po nagkaroon ng batas na yon, like umaabot ng 48 hours nandun kami sa set. Like ang lapot na namin kasi di na kami naliligo second day na. Pero nagtitake pa din. So parang you can't like walk out kasi pag nag-walk out ako sabi, sino ba siya? Tanggalin na yan. Pwedeng ganun. That's the hindi magandang part of it. Like parang they really care for the way you work, the way you communicate, or yung work etiquette mo. Nagmamatter siya sa mga producers, directors, if you respect their time or... But they should also respect your time. Yes. Pero ang nangyari kasi, Miss Rina, parang dahil ganun na yung kultura way back, walang nakakapagtama. And when you're the one standing up for what's right, ikaw yung tatanggalin. Ayan, nag-react si Boogie. Oo. O ganun siya. So, honestly, sa halos lahat ng mga kakilala kong artista, isa yan sa mga malalalim na bubog ng pag-aartista na parang most of the time, you really wanna speak up, pero you can't because you're still not in the position. Hindi ka mataas kind of celebrity or you're not the A-lister or they don't listen to you or sino ka ba or... But really, the EGL, the Eddie Garcia law, did its naman. Speaking of that, like yung akala mo ganito siya, akala mo ganyan siya, ganun din yung mga masa pag nakikita nila yung mga artista in person. Sabihin nila, ay, akala ko ang ganito mo pala. Tapos sometimes, the way they talk, akala nila hindi sila nakaka-offend. Pero ma-offend ka. Parang feeling nila yata hindi ka tao. Yung parang, ay, mas maganda ka pala sa TV. May mga ganun sila na parang in person. Alam mo yun, siguro... No, but it's a very Filipino thing. Ganun nga, Miss Rina. Tumaba ka, ha? Uy, wag ka masyadong mapayat, lumalabas lahat ng wrinkles mo. Or, I was pregnant with Antonio. Pangit mo. Miss Rina, ang pangit mo. Grabe, lalaki. diba? Ang lalaki siguro yan. Ganun sila. Like parang, it's as if gusto mong hingin yung opinion nila pero wala ka nang nagawa kasi nabitawan na nila yung mga salita. Tapos parang yung mabibigay mo lang sa kanila, smile lang, diba? Gusto mo gantihan kita ng mga salita. Hindi ka rin kagandahan. Or, I'm not a celebrity but I was in the elevator and I had a cat. And then the cat was meowing. And then she goes, oh, is that the new rescue? I was like, yes. Oh, I follow you. I was like, oh, God bless you. Yes, celebrity! Wala akong masabi. Then she goes, I have 12 dogs in Bulacan and we have a rescue cat upstairs. I said, oh, God bless you, God bless you. Yeah. So parang, I was like, then, okay, she left doors and then when I went out of the elevator, I was like, wait, did I just do that right? Should I have done better? There's so many minds. It's like, was I polite? Was I not polite? Okay lang yun. Yeah. Yun nga yung hindi nila alam na parang when they talk to you kasi, parang they should know na hindi sila dapat mag-expect whether you responded well or kasi wala naman talaga kayong relationship in the first place, 'di ba? Yeah. Pero like the public kasi, they feel like pag nagkausap sila din ng artista or somebody they know from the social media, feeling nila they deserve na sagutin sila or pansinin sila all the time. Parang ganun na. No, the cutest one is when I do rescuing in Mandaluyong, they know me a little bit. Certain areas, not the other areas.
Uy, nandito na si Biyaya. Wala na akong pangalan. Biyaya ka na. My name is Biyaya. You are Biyaya. So, yun na Ano kaya naiintindihan ako? ko. Uy, si ano? Ako si ano lagi, Miss Rina eh. Uy, si ano? Si ano? Yun ako, si ano? Seryoso! Ganun yun. Parang, they know your face, they know your show, pero hindi nila alam yung pangalan mo rin. Ikaw si Biyaya, ako si ano. Si ano? Oh my God. Uy, si ano? Oh my God. But you obviously love what you do. Oo naman. And sa akin, sa una, syempre pag nagsisimula ka, parang lahat yun tumatagos. Lahat parang di ka makatulog. Ganito yung mga sinabi sa'yo. Ganyan. Pero along the years, parang wala na lang din. It's really part of it. Parang yan ang mga palamuti ng mga pinasok mong industriya. So, okay lang naman. As long as like, wag silang mga offend ng pamilya mo or something like that. Pero, yun, most of them are like that. Parang, pag kontrabida ka or masama yung ginawa mo sa eksena, pag nakita ka nila in person, galit din sila sa'yo. Ganon. Serious? Ganon, Miss Rina! Remember, hindi ko alam kung kilala mo si Princess Punsalan. Kilala niyo No pa ba idea. siya? Like the kontrabida before sa Mula sa Puso yata. Tama ba, Doc? Nanonood si Doc Alice ng Mula sa Puso. Kontrabida siyang sikat before. Mga 90s. She got stuck in that 90s, role. ganyan. She's kontra, oo. okay. So, sa sobrang galing niya, effective niyang kontrabida, parang for a time, nagkaroon dati ng balita na parang sasampalin siya sa palengke or bubuhusan siya ng mainit na tubig because galit na galit sa kanya yung audience. Oh my And they God. don't know that it's just a role, Miss Rina. So, my God. ganun siya. Kaya minsan, naiintindihan, sana maintindihan yun lahat na yung mga artista right now, parang because of that kind of parang connotation na ito, yung role mo ganyan, so ganyan ka rin in real life. Marami na rin ngayon na mga A-listers na namimili ng roles nila. Kasi yun yung parang nagiging tumatatak sa mga public So audience or sa very tao. few Parang, people will take the kontrabida role. yeah, pero I like it. Sana I'm mabigyan sure. ako one day. Kasi laging ang nabibigay sa akin, Miss Rins, parang Sweetie jolly girl. best friend, sweetie best friend, makulit na best friend, gano'n. Girl next door. Hindi nyo alam. Okay, ha? Sorry. What's the May name pagbabanta. Meron pa bang Viva? Na, Viva Films Yeah, or something? meron pa. It's How about still- Lily Montenegro? meron pa. That's Regal. Regal. Okay. Yes, buhay pa sila, Miss Rina. Oy, Regal, Viva, she wants a kontrabida script. Ano ba Can you naman? please? Darating yan, Miss Rina, I believe. Parang pag nandyan ka lang naman. And your No, I also energy is- believe that when it's meant, it's meant. But you know, it Yes. can be meant soon. Yeah. Sana nga, balik. I-message kita agad pag may nag-message later. Hey, hello, we're manifesting. Kasi parang it's really nice to also offer the audience ng parang hindi pa nila nakikita in you. Na parang sa artistic side mo rin, parang di ka rin maumay or parang you also Yeah, get to yeah, study yeah. something new, something that Well, you... that's what I also really appreciate with foreign films. Opo. Because, yes. I mean, they are able to choose such diverse... Ganun eh. Umiikot sa kanila, Miss Super, Rings, diba? grabe. Sa atin kasi ganun. Pag kunwari ikaw, kilala ka sa ganito, sa love team, You get love stuck. team ka lang. Yeah. You get stuck. No, Yeah. I mean, for example, what's her name? One of my favorites is Kate Blanchett. Yeah. My goodness. That one, from end to end, she can do. Oo. Pero like, Here I come. Leonardo DiCaprio also is really good. Parang, ayun yung, isa rin siya sa Miss Rins, na parang kahit gaano ka rin kahusay, kahit gaano karaming roles yung nabigay sa'yo, if hindi pa para sa'yo, hindi pa rin para sa'yo. Kasi diba sobrang tagal niya ng artista, pero parang recently lang siya nabigyan ng one award, I think. There are one some like major that. award. There are some really like that na only one. Hindi niya pa time. Parang Yeah, oo. Or maybe it's a political thing in the pwedeng ganun din. academy. Yes. Right? Saka depende sa mga nakakasabay niyang batch. Oo, Kasi oo. probably dahil nga ganun ka politika, baka medyo mas malakas yung mga Oo. kasabay niya pag nanonominate siya. Yeah. Pwedeng ganun. Sa atin ganun din. Oh, it's like, Bill Murray. Baka sa mukha ko kilala, Miss Rin. Bill Murray. I-google ko na lang. Bill Murray. Groundhog Day. Meralco Bill, alam ko. Ang taas na nga eh. Bill Murray. What?
What film did he? What was the name of Sofia Coppola's movie? What's the it's, title kaya? It's they went to Hong Kong. It was with Hong Kong to Japan. It was with Scarlett Johansson. Anyway, Bill Murray. Sige, mamaya isi-search ko. Bill Murray. What about him? Yeah, he's one of those. He's like Gene Hackman. That's the type of roles that he would play. Iba-iba, kala mo. He's from Ghostbusters. Okay. But you wouldn't remember. Sorry, it's so long. I'll send you Bill Murray. He's a Sige, really sige. great Sige actor. But again, not the guapo, not the yeah. But a great character actor. Great character. Oh, yeah, character actor. But the best for me is really this. What's his name? Daniel Day-Lewis. He's my favorite character actor. You know him? Hindi din, Miss Rins. Hindi ako matandaan sa pangalan ng artist. The Probably sa face. Last Mohican. I don't know. Gangs of New York. Hindi ko din alam, Miss Rins. Oh, sige, I'll Sige, send it to you. matutulog muna ako, Miss Rins. No. I will. Wala I nang will. naisagot. I'll Hindi ako matanda. Sige, just to share. No, and just so that you see. Mahilig ako manood, Miss Rins, ng pelikula, pero I don't remember the titles and the Okay, names of the stars okay, because okay. I have a short-term memory. Me too. Meron akong... Who are you? Teka, nasan ako? Lollipop ba to? Iba na pala. Who are you? Rina Ortiz. Rina As Rina Ortiz. It's me. Ortiz. I'm alive. Hello. Yun. But anyway, so what are you looking forward to? What is 2026 looking like? Ay, naku. Hindi ko alam. Parang ngayon lang ako na-excite ng bagong taon. Kasi feeling ko, lagi na lang New Year's resolution, things to do, things to change, things to improve. Same things for next Oo, 2027. hindi eh. Parang right now, I'm just very open. My hands are open with things na hindi ko pa natatry gawin. So parang Ambassadorship. ha? Ambassadress with a double S. With double S. Saan ba yung E? Doon sa harap o sa likod? Hindi pala alam. Nag-google ko na yun, Miss. Anyway, so ayun, excited lang ako to get to do lots of things na hindi ko pa nasusubukan from the past. Give me one. Like, sa roles, probably. Like, yung sana mabigyan ako ng chance to show the extent of what I can offer into acting. Parang ganun. Last year, I went back to acting for theater. Oh. Yeah, so parang looking forward into doing like a bigger play probably po this year or bringing my family abroad that we haven't tried pa or having a small my goal is to have like yung sinabi ni Hannah kanina, I really want to do the fostering also but my bottleneck is like my space talaga. So looking forward to having more rackets to be able to gusto may nagdadasal na sa podcast, Lord, to be able to provide for the ones in need. Yun lang naman ako, Miss Rins. Sobrang simple lang naman. Hindi ako masyadong like yung, eto, I want to achieve this, ganto, ganyan. Basta lang, more learnings. Mas marami akong makausap na tao. Mas marami akong malaman, ma-share. And to be able to touch much other people na may ganong din. Ganun pala yun. Kasi I was once also like that. Before I met Biyaya. Oh, sure. Seryoso! Before I met the first animal advocate na nakilala ko po is si Miss Martha of Kapon Ampon. Kasi sa kanya ko unang naampon si Sparkle, my cat, 4 years ago. So, yun talaga, parang it opened, hindi ko talaga alam that it would open a lot of doors. My relationship with Sparkle is like, ganon. Like parang isusoli ko na talaga siya sa foster family niya. Ganong level, Miss Rina.
Si Sparkle talaga yung nag-open talaga sa akin ng Is she doors. better now? Sino? Si Sparkle? Sparkle? Yeah! Ano na siya ngayon? Mas behave na siya na mataba lang na behave. Ganun. Pero si Sparkle talaga, parang sabi ko nga, if you really try lang one thing that you're not so comfortable. Yes. When I got Sparkle, it's really not a comfortable situation at home. Like maliit na maliit lang yung unit namin. My kid is like parang 4 years old lang si Cami or 5. So, alam mo yung parang nagdadalawang isip ka pa, kaya na ba naming mag-pet with a kid, ganto ganyan. Tapos, lahat like na ER si Cami kasi nagkaroon siya ng mahabang kalmot kay Sparkle. Hindi namin alam yung gagawin. We were talking to Miss Martha na parang, Miss Martha, kailangan ko na po bang respectfully isoli si Sparkle. May mga ganun kami. It's really, talaga siya, parang ipo-ipo of kind situation with my first cat. Pero when I dived into it na parang, hindi kaya natin to, hindi to mangyayari if it's not meant for us. Wag natin siyang isoli. Kasi we feel like, we really felt bad during that time. Share ko lang, Miss Rins. Kasi parang, it was also a big realization for us ni Jal and ni Cami, my small family, na parang, dahil lang nagkaroon tayo ng inconvenience, isusoli na natin siya. So it's really a big realization for us na parang, it's not like bagay siya na pag hindi mo na gusto, iiwan mo na or ayaw mo na. Kailangan mo siyang panindigan. May It's your commitment, it's your responsibility now. So parang, when we started opening our mas malawak na pang-unawa sa situation namin sa bahay, and for that one cat, mas dumami yung tao na nakausap ko about it. Mas lumawak yung understanding ko. Ano pa ba yung, bakit sila ganun? Mas nag-take time ako to stay with the cat, to educate my kid, my husband. Na parang dati ako lang to, pero ngayon group na kami. Kaming tatlo na yung nandito sa animal welfare advocacy. Na parang hindi ko rin naman siya ipinipilit sa anak ko or sa asawa ko. Pero nakikita nila that there's something about this na masarap gawin araw-araw. Yeah. And I really honestly think if you gave up, you would have not been happy. Tsaka hindi ko rin kayo makikilala, I feel like. Yeah, Miss Rins. oo. Na parang, nandun That's lang true. din ako sa mundo. Yun lang ako. Ito lang yung ginagawa ko. Nag-aartista lang ako araw-araw. Parang ganun lang siya, Miss Rins. And sometimes, iisipin mo na parang, ba't ko ba ito ginagawa? Ang dami, parang, hindi na ako makapagkuko, hindi ka na makapag-nail cutter, right? Hindi. Yeah. Oh. Yeah, okay. I'll go again. Nakita ko na naman yung kuko mo. Yung mga ganong things, Miss Rina, na parang, bakit mo ba ito ginagawa? Yeah. Bakit? Pero like, kung hindi mo kasi din to ginawa, hindi mas lalaki yung mundo mo. Hindi mas... Yeah. And there'll be a time you're not gonna ask bakit. It's just part of it. Yeah. It's just part of it. Oh, the cat broke this. Oh, you got bitten. Oh, it's just, something's going wrong in Mandala. I mean, between the people, the humans, so it's just, whatever. Oh, somebody's bashing you because whatever reason. Okay. Yun na lang, di ba? Okay. Okay, fine. Noted. Yeah. Noted. Few months from now. Sometimes I still get surprised with certain things. So I said, oh, that's an aspect I didn't consider. So now that's into my, little, you have a makeup, I saw it before, you have this like makeup thing with all kinds of makeup stuff in it. So for me, it's like that. All these little things you learn, you put it into a makeup bag. And it's in your pouch. You learn, it colors Yeah. your face. Yeah. Eto tayo today. Okay, so you're a little bit upset. Oh, put blush on, put lipstick. Yes, Yung parang correct. ganon. Yeah. Yeah. So we're here because we're gonna sign some documents. Wow, akala mo naman talaga. Ilabas ang cheque. Drum roll! Wow naman. Officially, I mean, this is like documented. It's like marriage. And there... Hello mga kabiyaya. Kung nagugustuhan niyo po yung aming podcast,
if it brings some value to you, please subscribe and like. Your subscriptions and your likes will help us also invite people over, because people will understand that you do appreciate the conversations that we have. So please like, share, subscribe in our YouTube channel, in our Spotify. Let us know that you appreciate the conversations in and about animal welfare, the connections that those conversations make, and be a part of the movement for stray-free, rabies-free Philippines 2035, and also the movement that animal welfare is human welfare. Maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe and share.